Nagkagulo naman ang Memphis Grizzlies dahil sa hindi inaasahang ginawa ni Desmond Bane sa kanyang teammate. Pero bago yan, pag-usapan na muna natin ang magiging laban ng Los Angeles Lakers sa bahay ng Indiana Pacers. Ang Pacers nga mga idol ay kasalukuyang nasa 5-game winning streak at may record na 42 wins and 29 losses. Kasalukuyan nga silang nasa pang-apat na pwesto sa Eastern Conference. Isa na nga sa dahilan ng kanilang magandang performance ay dahil kay Tyrese Haliburton, na mas tumaas nga kasi ang kanyang scoring at assist simula ng January. Sa 11 games nga nito ay double-double ang kanyang points at assist. Meron nga itong total na 237 points, 133 assists at 27 steals. At meron nga din itong 12 turnovers sa kanyang 11 games. Kaya dapat malimitahan ng Lakers ang performance nitong si Tyrese Haliburton. Habang wala nga para sa Indiana Pacers ay sila Isaiah Jackson dahil sa calf injury. Para naman sa Los Angeles Lakers, ay kasalukuyan nga silang nasa 3 sunod na talo. May record nga silang 43 wins and 28 losses. Nasa pang-apat nga sila sa Western Conference. Isa na nga sa problema ng Lakers ay ang kanilang depensa, lalo na mula sa kanilang mga star player na sila LeBron James at Luka Doncic. Alam naman natin na hindi kilalang mahusay sa depensa itong si Luka, habang itong si LeBron James ay kababalik pa lang sa kanyang natamong groin injury. Kaya kung gusto manalo ng Los Angeles Lakers sa Indiana Pacers, ay kailangan mag-step up ng ibang mga players ng Lakers lalo na sa kanilang defensive end. Dahil alam naman natin na andyan sila LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves para sa offensive end ng kanilang kupunan. Sa laban bukas ng dalawang kupunan ay paborito dito ang Lakers na manalo. Lalo at sa unang paghaharap ng dalawang kupunan ay tinalo ng Lakers ang Indiana Pacers kahit wala si LeBron James. Habang si Luka Doncic ay hindi pa naglalaro ng mga oras na yon. Pero kayo mga idol, ano ang prediction nyo sa magiging laban ng dalawang kupunan? Samantalang malapit na magsimula ang playoff sa NBA. Nagsisilabasa na ang malalakas na teams, baka isa na ang mga kupunan nyo sa mga nagsisimula ng umarangkada. Kaya maganda ngayon na pumili ng team na tatamaan at kung tama ang pili mo ay jackpot ka. Madali lang naman sumipat ngayon lalo at marami sa ngayon ang malalakas na kupunan. Kaya alam nyo na ito mga idol na sa comment section ng ating link. Maganda pa naman ngayon ang mga maglalaban. Samantalang kanina naman sa naging laban ng Utah Jazz at Memphis Grizzlies ay may hindi inaasahang pangyayari. Ito nga ay sa pagitan ng mag-teammates na sila Desmond Bane at Santi Aldama. Habang kasi nasa isang huddle ang kanilang kupunan, itinulak ni Desmond Bane si Aldama na naging dahilan upang matumba ito sa kanyang upuan. Agad naman na pumagitna ang kanilang mga kakampi upang awatin ang dalawa. Sa ngayon ay wala pang tiyak kung ano ang naging dahilan kung bakit tinulak ni Bane si Aldama. Pero karaniwan naman itong nangyayari lalo na sa init ng isang laban. At hindi naman ito nangangahulugan na malalim ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang players. Sa huli nga ay nakuha pa rin ng Memphis Grizzlies ang impressive na panalo sa score na 140-103. Samantalang star player naman ng Boston Celtics na si Jason Tatum, ay possible nang sa playoffs ito makitang maglaro. Magiging mautak na lang dito ang kanilang kupunan lalo at hindi rin biro ang kanilang mga makakaharap sa playoffs ngayong postseason. Kahapon kasi mga idol ay nagtamo ng sprain ankle injury itong si Jason Tatum sa naging laban nila sa Sacramento Kings. Halos maiyak na nga si Jason Tatum sa sakit ng maapakan niya ang paa ni Domantas Sabonis, na dahil dito ay tuluyan ng inilabas ng court papuntang locker room si Tatum. Habang si Domantas Sabonis ay natawagan naman ng flagrant 1 foul. Kaya ko naman nasabi mga idol na maaaring makita natin si Tatum na maglaro sa playoffs. Dahil wala na rin namang dahilan para maglaro pa siya sa regular season. Unang-una ay 5 panalo ang agwat sa kanila ng number 1 seed na Cleveland Cavaliers. Habang ang number 3 seed naman na New York Knicks ay nasa 8 panalo pa nga ang agwat nila dito. Lalo at nasa 10 games remaining na lang ang mga larong natitira dito sa Boston Celtics sa regular season. Kaya imbes na ibalik ng kanilang kupunan itong si Jason Tatum ay mas mainam kung i-kondisyon na lang nila ito para sa paparating na postseason. Dahil panigurado kapag muling tinamaan ng injury si Tatum ay malabo na nilang ma-defend ngayong taon ang kanilang NBA title. Lalo na laban sa mas pinalakas na Cleveland Cavaliers. Pero kayo mga idol, kung kayo ang Boston Celtics, dapat nyo bang paglaruin pa si Tatum sa mga natitirang laro nila sa regular season? O dapat na nila itong pagpahingahin bilang paghahanda sa nalalapit na playoffs?